Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time, God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon mula sa bayan ng Tagaytay dito po sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Tagaytay. Mahimbutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-84 na kabanata, ang talata po ay 5. Ang sa iyo umaasay masasabing mapalad silang mga naghahangad sa Zion ay makarating. Ang sa iyo'y umaasay masasabing mapalad silang mga naghahangad sa Zion ay makarating. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad silang mga naghahangad sa Zion ay makarating. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalam sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At sa oras na ito, Ama, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Tagaytay sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin ng lahat ng aldahan at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Tagaytay nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang alda ng aming manunubos sa bayan ng Tagaytay. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 42 kabanata. Ang talata po ay 8 hanggang 11. Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukhaan ng mga ito. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila. Kaya't sinabi niya, kayo'y mga espiya at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa. Hindi ba? Hindi po. Kami pong mga lingkod ninyo'y bumibili lamang ng pagkain. Magkakapatid po kami at kami mga taong tapat. Hindi po kami mga espiya. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay nakakaharap na ni Jose ang kanyang mga kapatid at bumalik sa kanyang alaala ang panaginip na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Mga kapatid, ito po yung sinasabi ko nung una pa lang. Ano bang panaginip ang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin? Marapat natin itong sa lahat ng pagkakataon ay alalahanin. Sapagkat samantalang atin pong
pinagbubulay-bulayan ang mga pangako ng Diyos. Isa pong katotohanan, magkakaroon po ito ng kaganapan sa kanyang panahon. At ito po yung napakainam na pakiramdam. Hindi ko po sabi yung exact word, ano po. Pero there is an excitement when the purposes of God comes to life. Kung yung mga ipinangako ng Panginoon, nagkakaroon na ng kaganapan. Isa pong katotohanan sa ating mga sarili, wala po tayong magagawa. Kaya yung mga pangako ng Panginoon, siguradong magaganap sa kanyang kapanahon. At kung ito po ay maganap sa panahong itinakda ng Panginoon, tayo po ay papanatag. Magkakaroon po tayo ng kasiguraduhan na tunay tinugon ng Diyos ang kanyang mga pangako. Napakahalaga po mga kapatid na tayo ay nagbibigay ng sapat na panahon sa panunumbalik, sa pagbubulay-bulay, at sa pag-alaala ano yung ipinangako ng Panginoon. Ang inyo pong lingkod sa ilang pagkakataon ay tumanggap ng pangako galing sa Diyos. Nung una po, nag-iisip talaga ako, Lord, baka naman hindi magkaroon ng katuparan to kasi ganito, kasi ganyan. Alam niyo po, yung sarili nating kaisipan, ano po, na kulang ako, hindi ako sapat sa ganito, hindi ako sapat sa ganyan. Nagiging dahilan po kung bakit sa aking sariling kaisipan, paano magkakaroon ng katuparan to kung ako wala naman. Pero, katulad po ng ginawa ng Panginoon kay Jose, nanatili lamang si Jose sa paraan, sa lugar kung saan siya itinanim ng Panginoon. Alam niyo po, dapat natin yung maunawa. Kapag tayo'y inilagay ng Diyos sa isang lugar, huwag tayong magpumilit umalis. Kasi, hindi tayo makakaalis. Pero kapag tayo po ay inilagay ng Panginoon sa isang lugar at tayo'y nanatili, sigurado po, tayo'y magbubunga at magiging patotoo dun sa mga nakapaligid sa atin na ang Diyos ang ating kasama. Ito po yung naranasan ni Jose, na ang Faraon ang nakakita na sinasamahan siya ng Panginoon. Mga kapatid, hayaan nating ang mga tao ang magpatotoo. Hindi natin kailangang i-announce. Ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang magpapatupad. At ang mga tao mamamangha. Sa pagkakataon pong ito, sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, mga espiya kayo. Hinahanap niyo ang kahinaan ng aming bansa. Pero sa katotohanan, pati niya, kilala niya yung kanyang mga kapatid. Alam niyo po, isang katotohanan na nangyari ito isang beses na merong isang tao na kung siya bata-bata pa, ginawa ng hindi maganda. Hindi iisa, kundi marami sila at sila'y nagkaisa, nagawan siya ng hindi tama. At nung pagkakataon na sila'y nag-aaral pa sila, no, nakatapos na ng pag-aaral, itong lalaking ito ay nagtagumpay sa isang negosyo at may nag-apply sa kanya na isa doon sa mga gumawa ng hindi maganda sa kanya. Tapos pagdating sa kanya,
Sabi niya, "May naalala ka ba? Meron ka bang ginawa ng hindi maganda na sabi niya, "Naku, wala ho." Sabi niya, "Mabuting tao po ako." Eh, tandang-tanda niya kung ano yung ginawa sa kanya. Sabi niya, "Kilala mo ba si" sinabi niya yung pangalan. Sabi, "Classmate ko po nung ano, elementary." Sabi niya, "Siya ang ginawan mo at ako yun." Manganga siya. Sabi niya, "Naku, tuwari ako." Sabi niya, "Mga bata pa naman tayo, pagpasensyahan mo na." Sabi niya, "Oo." Sabi niya, "Pero kinalulungkot ko na hindi ko maipagkakaloob sa iyo ang trabaho na ito. Sapagkat kahit nung bata pa tayo, hindi ka nagpakita ng katapatan sa pagganap ng katotohanan." Alam niyo po, hindi biro yung mga ginagawa natin sa kasalukuyan. Ako po ang panawagan ko, kahit walang nakakakita, ganapin natin yung pinakamainam. Kasi ito po ay magiging pagpapala, hindi lamang sa atin kung hindi sa iba. Matututo sila. Magkakaroon sila ng kaunawaan na, ginawa pala ng Panginoon. Di ba? At sa ganitong pagkakataon, tunay na magiging pagpapala tayo katulad ng itinakda ng ating Diyos na buhay. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy mong pagtuturo sa amin araw-araw. Kami po ay inihahatid mo sa pagkaunawa. Kailangan naming masunod. Kailangan naming maganap ang iyong dakilang kalooban. Lalo na habang walang nakatingin sa amin. Panginoon, kami po'y patawarin mo sa mga pagkakataon na ang aming paglilingkod ay nakabase doon sa kung may nakakakita sa amin. Lord, kami po'y natuto na ngayong araw na ito na hindi marapat na ang aming paglilingkod ay dahil sa tao. Naunawa namin namang Diyos na ang aming paglilingkod ay marapat na dahil sa iyo at sa iyong katapatan. Kami po ay humingi ng tulong na kami ay patuloy na kalooban mo ng kaunawaan upang aming masunod maganap ang iyong dakilang kalooban. At sa pangalan ni Jesus, Ama, aming idinadalangin sa iyo na kami ay maging katuwang ng mga nangangailangan. Kami po ay tumulong sa kanila hindi dahil kami naghahanap ng kapalit, bagkus kami maging pagpapala sa kanila sapagkat nais naming maging kagalakan sa iyo. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Tagaytay, dasal namin ang pagkakaisa ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayang ito. Hiling namin na ikaw ang magkaloob ng unawaan sa bawat iglesia, sa bawat bahagi ng iyong katawan, ang aming hiling, Amang Diyos. Matagpuan nilang kanilang mga sarili na gumaganap sa iyong itinakda, sa iyong itinalaga, at ipahintulot mo, Amang Diyos, tunay, mapawi ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway, maging dahilan kung bakit magkaroon sila ng pagkakaisa at maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Tagaytay. Hiling namin na dumaloy ang iyong Espiritu, ang iyong kapangyarihan. Hayaan mong maranasan nilang pagsama mo ng walang katulad. At sa pangalan ni Jesus, dasal namin ang mga himala na maganap sa lugar ng Tagaytay sa pangalan ni Jesus. Hayaan mong ito'y dumaloy po sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Mapangyari ang dakilang kalooban mo at sa pangalan ni Jesus. Lord, ikaw po ang magkaloob ng kaunlaran na maganap ang bagay na ito upang ang aming bayan ay
sumunod sa iyong pagkatawag to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal namin ang pagkilos mo sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Lord, ikaw po ang magkaloob ng kapangyarihan upang matupad at maganap nila ang iyong dakilang kalooban. As we also pray sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House of Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang patuloy na manguna at magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang matupad nila ang iyong dakilang kaloob. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, military, police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At ang aming panalangin, ilantad mo, Amang Diyos, ang kasinungalingan ng kaaway. At ikaw po ang magkaloob ng tapat na husga para sa mga lingkod bayan na hindi lumalakad sa iyong katwiran at katotohanan. As we also pray, Panginoon, sa bansang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin ang pagsama ng kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. Ikaw po ang gumawa ng pagkauhaw sa puso ng bawat lingkod mo upang hilingin, naisin ang pagsama ng iyong Santong Espiritu. Maging dahilan kung bakit magtatagumpay ang bawat anak mo na sundin at ganapin ang iyong dakilang kalooban. As we also pray sa Hong Kong, Macau, Taiwan, kilusan mo po ang mga bansang ito. Mapangyari ang dakilang kalooban mo. Katulad sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Panginoon, ang aming panalangin, ang iyong pagsamang maranasan ng bawat naglilingkod sa iyo. Magkaroon sila ng tunay na pagnanais na maihatid ang iyong salita sa mga nangangailangan nito. As we also pray for peace sa bansang Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.